Prologue. Napakagulhol at nanginginig, sa labis sa takot si Isabel. Di maampat ang kanyang luha habang mahigpit ang pagkakasabunot ni Gian Alvaro sa kanyang buhok. Hindi lamang yun, ang isang kamay nito may hawak ng baril at nakatutok sa kanyang sentido. One wrong move at tutuluyan kong misis mo, Elias. Mariing banta nito na lalong nagpanginig kay Isabel. Marahan namang tinaas ni Elias ang kanyang kamay na may hawak na baril. He was left with no choice but to surrender himself. Kagad namang sinamantala yun ng tauhan ni Gian upang kunin ang hawak niyang baril. Love will ruin you. Sayang ka, Elias. Umiiling na tura nito kasabay ng pabalyang pagbitaw nito sa lumuluhang si Isabel de Castro Villanueva. Napaigik na lang si Isabel nang bumagsak ang pangupo niya sa sahig. Bago pa tuluyan makahuma si Elias, nakatanggap siya ng malakas sa sipas at tiyan mula sa tauhan ni Gian Alvaro. Ang dalawa naman sa kanila salitan siyang pinagsusuntok sa muka at sikmura. Hindi pa nakontento ron ang tauhan ni Gian ng baril ang ulo niya dahilan upang mapaluhod ito sa sahig. Mahina namang napalakak si Gian. Mahina ka, Elias. Hindi na ako magtataka kung bukas bagsak ng Red Majesty. At kasalanan mo yon? Kasalanan ng pinuno nilang pulpol. Mapang-uyam na tura nito kasabay ng paglapit at pagsipa ng ilang ulit kay Elias Villanueva. Muli na namang napahagulhol si Isabel habang pinapanood niya ang kanyang master na pinahihirapan ng mga lalaking dumukot sa kanya. Namagsawa si Gian kasasipa at kasasuntok sa walang kalaban-laban na si Elias na pabaling ang tingin nito kay Isabel na umiiyak. You are too beautiful to choose the wrong man. Sayang ka dahil nasa side ka ng kalaban. Ano bang kailangan niyo sa amin? Lumuluhang tanong na Isabel. Really? You're asking that? Gumuhit ang ngisi sa labi ni Gian Alvaro. Di naman naiwasan ni Isabel ang lalong pagkabog ng kanyang dibdib. Nahihinuhan niya ang dahilan kung ba't siya dinukot ng mga to. Ngunit gusto niyang ilihis ang takbo ng kanyang isipan. Gusto niyang isipin na dahil galing sa mayamang angka ng kanyang mister kaya sila dinukot. Ngunit mukha namang di ransom ang habol ng mga dumukot sa kanila. Lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Gian Alvaro na makita niyang takot sa mukha ng babae. Nang mapunta ang tingin nito kay Elias, lalo nagbunyi ang kanyang kalooban. Bakit di mo tanungin ang magaling mong asawa? Agad namang napunta ang tingin ni Isabel sa kanyang mister. Sa isang iglap, lalo siyang naguluhan sa totoong hangarin ni Gian Alvaro. Bago pa makaimik si Isabel, sumagot si Elias. Be a true man, Gian. Sa pagitan lang natin ng gulo kaya't huwag mong idadami ang asawa ko. Pinilit si Elisang bumangon sa kabila ng panghihina dahil sa sugat ng kanyang natamo mula sa suntok at sipa ng tauhan ni Gian dahilan para muli siyang mapadukdok sa sahig. Elias! Gusto man lapitan ni Isabel ang kanyang mister ngunit hindi niya magawa. Parte rin ang organisasyon ng asawa mo, Elias, kaya damay siya sa gulo natin. Napakunot ang noo ni Isabel sa narinig. Organisasyon? Anong organisasyon? Kitang-kitang pagtataka sa mukha niya. Looks like your wife knows nothing. Mahinang napahalakak sa Gian Alvaro. Kawawang Isabel. Pinagmukhang tanga ng kanyang asawa. Umiling-iling to bago nagsalita. Sige, dahil masaya ako nakikita kang gumagapang sa harap ko, bibigyan kita ng regalo. Ngumisi to na nakakaloko bago tumingin sa kanyang mga tauhan. Patayuin niyo yan. Lumingon din to kay Isabel nang mapatayo ng kanyang mga tauhan si Elias. At ikaw naman, babae, bibigyan kita ng pagkakataong tumakas. Naparunok naman si Isabel. Otomatiko rin siyang napalingon sa kanyang mister na nakayuko at halos wala ng lakas. Kapag sinabing takbo, tumakbo ka or else, pasasabugin ko ang ulo mo. Mariin tong tumitig sa babae bago nagpatuloy. Do you understand? Puno naman ng takot tumango si Isabel de Castro Villanueva. Tumayo ka! Umagos ang luha ni Isabel. Di niya mawari ang kanyang nadarama. Tila naghahalong takot at pagkaalinlangan sa kanyang isip. Tayo na! Malakas na wika ni Gian dahilan para mas lalo siyang manginig sa takot. Tila naging hudyat din yon para mapilitan si Isabel na tumayo. What are you planning, Gian? Umisi naman ang lalaki. Ayaw mo bang patakasin ko na ang misis mo? Ayaw mo ba nun pagkatapos ito malaya na siya? Umusbong naman ang kaba sa dibdib ni Elias, lalo na't nakaguhit sa labi ni Gian ang ngisi. Elias! Tawag ni Isabel sa kanyang mister. Tila ba humihingi ito ng saklolo? Walang maitutulong sa si Elias, Isabel. Wala. Lalo namang napaluha ang babae. Ngayon, kung gusto mong umalis sa lugar na to, bilisan mong pagtakbo. Napakurap naman si Isabel.
Kung walang magagawa si Elias para mailigtas sila, baka maaaring siya ang makagawa noon. Naisip niya sa oras na makalabas siya sa lugar, maaari siyang makahingi ng tulong para mailigtas ang kanyang mister. Takbo! Humahagulhol na humakba ang kanyang paa. Pakiwari ni Isabela, maiihi siya sa labis na kaba. Ngunit sa kabila nito, sinikap niyang tunguhin ang pinto ng bahay. Ngunit ang paghakbang ni Isabel ay natigil. Sa sikmura niya, bumulwak ang dugo. Kasabay ng pagluhod ay ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Isabel! Napabalikos ng bangon si Elias Villanueva. Muli na naman siyang dinalaw ng bangungot ng nakaraan. 4 na taon mula nang mangyaring insidenteng yon, ngunit paulit-ulit yon bumabalik sa kanyang panaginip. Bumuntong hininga siya at tumayo sa kama. Tinungo ang mesang may nakapatong na alak. Mula nang mamatay ang kanyang misis, naging pampatulog at pampakalma niya na ang alkohol. Isabel's death is my fault. Tumungga siya ng alak. Sa mga taong lumipas, walang araw ang dumaan na sinisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang kabiyak. Humakbang siya, hawak-hawak ang kupitang may lamang alak. Sa pagdaan niya sa harap ng salamin, nahagip ng kanyang mata ang kanyang kabuuan. Naging dahilan yon upang mapaharap siya roon, at tila may sariling buhay ang mga kamay niyang humaplos sa kanyang pisngi na may pilat. Malaki ang pilat na halos lamunin nito ang kalahati ng kanyang mukha. Nakuha niya yon sa trahedyang nangyari. Natapos barilin ni Gian ang kanyang misis, kinulong siya sa isang silid at ginapos. Matapos yun, sinunod nila ang bahay na pinagkulungan sa kanya. Nanguyom ang kanyang kamao nang sumagi sa isip niya ang tumatawang mukha ni Gian Alvaro. Gian, balang araw makakaganti rin ako sa'yo. Nagit-ngit ang kanyang mga ngipin at nanlilisik ang kanyang mga mata. Maghintay ka lang dahil nalalapit ng pagbagsak mo. Nasagaran sa Elias ayos nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto. Master, buksan niyo po ang pinto. Tinig yun ang kanyang kanang kamay, si Justin Javier. Buntong hininga naman siyang lumapit sa pinto at binuksan yon. Master, kailangan niyo pong makitang palabas sa TV? Tila naman kumulo ang dugo ni Elias sa narinig. Binulabog siya ng kanyang tauhan para lang sa walang kwentang bagay. I have no time. Pero master, nandun po si Lady Isabel? Mariin namang naglapat ang labi ni Elias. Malapit na maubos ang kanyang pasensya. Mukhang nakalimutan ni Justin ang utos niyang bawal banggitin ang pangalan ng yumao niyang asawa. She's already gone, Justin. Umiling-iling ang lalaki. Hindi po ako maaaring magkamali, master. Bago pa makaimik si Elias, pumasok ng tauhan niya sa loob ng silid at binuksan ang telebisyon. Buntong hininga lang na sumunod si Elias sa kanyang tauhan. Mula sa malaking screen ng flat screen TV, kitang-kitang pagrampa ng babaeng nakasuot ng bikini. Siya yung susunod, master. Mula sa screen ng telebisyon, na-focus ang makinis at maputing paa ng babaeng nakasuot ng heels na may mataas na takong. Kitang-kita ang magandang kurba ng katawan nito sa kulay pulang bikini na bumagay sa maputi niyang balat. Unti-unting tumaas ang kamera hanggang sa huminto iyon sa mukha ng kandidata. Tila tumigil ang ikot ng mundo ni Elias sa nakita. Malinaw niyang nakikita ang babaeng may mapungay na mga mata, matangos ang ilong at heart-shaped na labi na matamis ang pagkakangiti. Tila naghuhurumentado ang kanyang puso. Isabel? Mahinang usal ni Elias. Muling ramampa ang babae at puno ng kumpiyansang nagpost sa harap ng mga horado. Kasabay nito ang pagsasalita ng TV host. In front of you is candidate number 6. She is Isabel De Castro, 26-year-old. Stunner from the city Mandal. She is a model and an endorser. Once again, candidate number 6, Isabel De Castro. Tila nabingin sa narinig si Elias. Ang babaeng rumarampa sa national TV ngayon hindi lang kamukha ng kanyang asawa, kundi kapangalan at kaedad rin. Ngunit paano naman nangyari yon? Paano may mga namyapa niyang misis ay kandidata ngayon sa national beauty pageant? Nagpadala na ako ng tauhan sa lugar, master. Utos niyo na lang po ang hinihintay. Kaagad si Elias napalingon kay Justin. Kahit kailan talaga, laging maaasahan ng kanyang paboritong tauhan. Bring Isabel home, Justin. Naparunok si Justin bago siya nagsalita. Ang totoo niyan, kagagaling ko lang po kanina doon, master. Nangunot ang noo ni Elias. Noong isang araw pa po nakarating sa akin na may nakita silang kamukha ni Lady Isabel. And you never told me about this? Nanlisik ang mata ni Elias. Patawarin niyo po ako, master. Gusto ko lang kumpirmahin muna bago ko sabihin sa inyo. At kabilin-bilinan niyo pong bawal banggitin ang pangalan ni Lady Isabel? Napahilot na lang sa sentido si Elias. Alright, pero ang sabi mo galing ka kanina ron.
Bakit di mo pa inuwi ang asawa ko? Kasi po, tumigil to na tila nag-aalangan sa kanyang sasabihin. Kasi ano? Sinubukan ko pong lapitan sa backstage si Lady Isabel pero di po niya ako nakikilala. Lalo nang ngunot ang noo ni Elias sa narinig. Di ko na natuloy na sabihin sa kanyang totoo kasi bigla pong lumapit ang fiancé niya. Kulang na lang umusok ang ilong ni Elias sa narinig. Fiancé? May fiancé ang asawa ko? Alanganing tumango si Justin. At kilala niyo po kung sinong lalaki. Napabaling si Elias sa kanya. Tila ba naghihintay itong ituloy ang kanyang sinasabi? Si Gian Alvaro po. No way! Tila nagulat si Justin sa malakas itong tinig. Pero yun po ang nalaman ko, Master. No! Umiling-iling siya. This can't be. Order our man, Justin. I want them to bring my wife here. Pero Master, live TV show po yan. Baka po mahirapan tayo. My word is the rule, Justin. Mariing wika nito. Copy, Master. Paumanhin po. Taranta namang kinuha ni Justin ang kanyang cellphone, tumawag sa kapwa niya tauhan. Muli na lang napatitig sa telebisyon sa Elias habang abala sa pagbibigay ng instruction sa Justin. Nawala lang atensyon niya sa telebisyon nang matapos rumampa si candidate number 6. Sa mga sumunod na sandali, halos lamunin na siya ng kaba. Parot parito ang kanyang lakad habang hinihintay na ang muling pagbabalik ng TV show. Mahigit ilang minuto ang commercial break ngunit hindi pa rin bumabalik ang palabas. Master! Nakuha ng atensyon ni Elias ang pagtawag ng bagong lapit na si Justin. Napalaban po ang mga tauhan ninyo, Master. Hindi po sila nagtagumpay na malapitan si Miss Isabel? At sa anong dahilan? Kumpiyansa si Elias na magagaling ang kanyang tauhan kaya't natitiyak niya makukuha nila ang kanyang misis. Bantay sarado po siya ng mga armadong kalalakihan. Problema ba yon? Magpadala ka ng iba pang tauhan. Malabo pa rin pong makuha natin siya, Master. Bago pa makaimik si Elias, nakuha niya tensyon ng flash report. Ayon sa balita, pansamantalang ititigil ang nagaganap na pageant dahil sa panggugulo ng armadong kalalakihan. Kalakip ng report ay ang paniniguro at namamahayag na walang naksaktan sa aksidente. Di ba nasaktan ang asawa ko? Hindi po, Master. Nandun po si Gian Alvaro at inuwi na po niya sa Lady Isabel. Nagit-ngit ang kalooban ni Elias sa narinig. That man, hindi ako makakapayag na magtagumpay siya. Nanguyom ang kanyang kamao. Mukhang nagkakaroon siya na ideya sa nangyari. Nabuhay ang misis niya matapos tong barilin ni Gian. Dito makaalala kahit sinamantala yun ni Gian Alvaro. Umigting ang panga niya bago siya maling nagsalita. Babawiin ko si Isabel. Mariing napapikit si Elias nang muli, tumama sa likod niya ang latigo. Kasabay ng pagpikit niya ay ang maring pagdikit ng kanyang mga labi upang mapigilan ang pagkawala ng daing sa kanyang bibig. Kahit ilang hagupit pa at kahit ano pang pahirap, nakahanda siyang pagdaanan, mapalapit lamang sa teritoryo ng kalaban. Yun lang ang tayong nakikita ni Elias na paraan upang muli niyang mabawi ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sumpa niya sa sarili na nakahanda siyang ibuwis ang buhay. Mabawi lamang niyang muli si Isabel. Tama na yan. Tinaas na Gian Alvaro ang kanyang palad bilang tanda ng pagpapatigil sa kanyang mga tauhan. Matindi tong isang to, boss. Nakabenteng hagupit kami sa kanya pero di man lang siya nagmakaawa. Well, that's expected. According to the record, he was the previous bodyguard of an elite businessman in Asia. Sabat na babaeng nakatayo sa bandang likuran ni Gian. Nakasuot ng blouse at itim na slacks sa tinanohan ng itim na heels. Nakasuot ng salamin na bumagay sa bilugan niyang mukha. Maiksi lang ang buhok nitong unat na unat. Singkit ang mga mata, matangos ang ilong, pulang-pulang labi dahil sa lipstick. Nakasuot ng ID ng mga empleyado ng Alvaro Incorporated. Mapapansin din na kaimprenta roon Executive Secretary na nakalagay sa ibaba ng pangalan nito, Shera Galvez. Ngunit duda ni Elias hindi lang basta sekretary ang babae. Larawan to ng talino at katapangan. Di umimik si Gian sa halip pinilig ang kanyang ulo upang iparating ang utos itong kalaga ng kamay niyang nakatali sa itaas. Kagad yung ginawa ng dalawang kalalakihang malaki ang katawan. Punong-puno ng tattoo ang braso hanggang leeg. Iwan niyo na kami. Walang kangiti-ngiti nitong utos sa dalawang lalaki matapos siyang makalagan. Sige boss. Nang lumabas ang dalawa, lumapit kay Elias ang isang babae. Inabot ang salamin sa matang nahulog sa sahig habang hinahagupit siya kanina. Sunod na nag-abot ang babae ng kulay maroon na panyo na agad niyang tinanggap pang pamuna sa kanyang pawis. Samantalang sa Gian Alvaro naman diretso sa mesang naroon.
Nung bumaling to kay Elias, marahang pagsuri ng tingin mula ulo hanggang paa ang iginawad nito sa kanya. So, you're Al John Domingo? Kasabay ang pagsuri nito sa resume na nakalapag sa karap niyang mesa. Nagsagawa ba kayo ng background checking sa aplikanteng to? Baling nito sa babaeng nasa tabi ni Elias. Yes sir, and all the documents presented by the applicant are all authentic. Napatango naman si Gian Alvaro bago muling bumalik ang tingin kay Elias. Ilang sandali niya tong tinitigan bago siya nagsalita. Paano mo nakuha yung pilat mo sa mukha? Nasunog po to sir. Umakto si Elias na parang nahihiya sa lalaki. Ngunit sa loob niya diring-diri siya sa ginagawa niyang pagpapakumbaba kay Gian Alvaro. Kung maaari lang niya tong saktan, kanina pa niya ginawa. We investigated about that matter sir. Dati pong nakatirang applicant sa squatter area. Doon po niya nakuha ang sunog. Malaki pong sunog na siya ring kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. In fact, the said fire has been documented on the news before. Paliwanag ng sekretarya. Sa loob-loob ni Elias, gusto niyang palakpakan ang galing ni Justin sa pagnanakaw ng identity ng iba pang magagamit niya. Muli namang napatitig si Gian Alvaro kay Elias. So this man passed all the necessary tests to be my fiancé's bodyguard? Kagad namang tumango ang sekretarya. Yes sir. Actually, he's the most fitted applicant to the job. Tumango-tango naman si Gian. Okay, it's settled then. Mula ngayon, ikaw na magiging bodyguard ng fiancé ko. Hindi inalis ni Gian ang tingin kay Elias, na sinalubong naman niya yun ang tingin. Makakaasa po kayo sa kaligtasan ng fiancé ninyo, sir? Sa loob-loob ni Elias, gusto niyang magdiwang. Matapos ang lahat ng paganda ay nagawa niyang maisakatuparan ang paglapit sa kanyang misis. Sumunod ka sa akin. Ipapakilala kita sa fiancé ko. Na maglakad palabas ng silid sa Gian, kagad siyang sumunod dito kasamang sekretary nito. Naisagawa na bang orientation sa kanya? Yes, sir. Sinagawa ang orientation sa top 10 applicant and you need not to worry, sir. He has experience of being a bodyguard. I'm pretty sure we can rely on him. I trust you, Shara. Thank you, sir. Sana lang wag matakot si Isabel sa pangit niyang mukha. Mahinang natawa si Gian Alvaro. Lihim namang nagngit-ngit ang kalooban ni Elias. Pagdating ng araw, ipaparanas niya sa lalaki ang pinakalupit niyang paghihiganti. Nanatili lang walang imik si Elias habang nakasunod sa dalawa. Di na mahalaga kung laitin siya at apakan ngayon ang kanyang pagkatao. Ang importante sa kanyang huling halakhak, ang halakhak ng tagumpay. Ilang liko pa ang ginawa nila sa loob ng Alvaro Inc. hanggang marating nilang isang silid na may kulay gintong pinto. Tinapat ng sekretary ang kanyang ID sa scanner. Makalipas ng ilang sandali, bumukas iyon. Bumungad sa kanilang isang malawak na sala. Mapapansin din sa loob ang pangingibabaw ng kulay itim at kulay gold. Minimalist ang estilo ng lugar. Tanging ang makikitang disenyo sa loob nature painting na nakasabit sa dingding at malalaking porcelain pot na may lamang bulaklak. Han? Otomatiko silang napalingon sa pinagmula ng tinig. Mula sa hagdanan makikita ang babaeng nakasuot ng kulay dark blue dress. Hapit na hapit yun sa kanya na nagpalitaw ng magandang hubog ng kanyang katawan. Tube dress yon at meron yung slit na lalong nagpalakas sa kanyang dating. Nang mapunta ang tingin ni Elias sa mukha ng babae, tila lumakas ang pintig ng puso ni Elias. Ang mapungay nitong mata ay pinagpala. Sa mahabang pilikmata, ang matangos sa ilong at ang pinkish kiss sa lips nito. Isabel, usal ni Elias sa isip.